Pagkatapos ng travel sa Hong Kong, hindi na uso ang pahinga. Pagka-uwi galing Hong Kong, sobrang dami kong emotions mga marikoy. Umiyak at nagrant lang ako ng ilang minuto, tapos nag-ayos na, tumalis na. Dumiretso nga pala ako sa tindahan namin para i-promote yung pagsisale namin. Siyempre, nilabas na din namin lahat ng stock at inayos namin, nilagyan namin ng fries na nakasale. Labas ko nga din pala yung mga pre-love clothes ko mga marikoy, yung mga hindi ko nakasya. Actually, yung iba dyan, brand new pa. Tapos, dumaan ako ng flower shop, bumili ako ng bulaklak para sa akin. Siyempre, bumili din ako ng cake dahil nagsiselebrate kami ng 2.5 million followers. Fairness naman, mga marikoy, nakakasaya pala sa feeling yung ganito. Alam nyo ba, feeling ko, people pleaser ako. Feeling ko, yung laging ginagawa ko ay laging piniplease yung ibang tao. Hindi kong iniisip yung nararamdaman ng ibang tao at kung okay ba sila. Nakalimutan kong isipin yung sarili ko na minsan ako na pala yung hindi okay. So, kailangan kong maging okay dahil inaasahan ako ng ibang tao. Kaya ngayon, unti-unti natatanggal ko na yung pagiging people pleaser ko at pinapangako ko sa sarili ko na uunahin ko na muna siya. Yung ibang bagay na ine-expect ko na gawin ng ibang tao sa akin, ako na lang yung gagawa para sa sarili ko. In fairness naman, kaya ko at mas masaya pala yung ganito dahil less expectation sa ibang tao. Dahil sa totoo lang mga mariko, hindi naman natin sila kontrolado. Kanya-kanya silang buhay at pag-iisip. Naisip ko na kontrolin na lang yung sarili ko sa mga pwede kong maramdaman para hindi ko na maramdaman. O diba, bumili lang ako ng bulaklak at saka cake, ang dami ko ng hugot. Anyway, ito na nga pala yung kinaumagahan. Maaga kami nagising ni Jace at maaga ko siyang binihisan dahil meron silang activity sa school at ito nga yung book day. Kung nga pala yung araw na yan, nag-worry siya dahil kailangan niyang dalhin yung paborito niyang libro. So, naiwan yun sa eroplano pero nagawan ko naman ng paraan. Palitan ko yung libro niya, hindi kasi ako papayag na pupunta siya ng school, book day, tapos wala yung paboritong libro niya. Yun na lang nga din pala, hindi na ni bago itong si Jace, hindi siya nagpapasuot ng uniform. Kasi kapag hindi siya naka-uniform tapos pupunta siya ng school, nagmumuryot muna siya. Ngayon, walang muryot dahil na rin siguro gusto niya yung suit niya. Kaya nga palang sumakay sa harapan, ninayaan ko na ayoko na makipagtalo sa kanya. Kami ko ng pagod at iniisip mga mari ko, ayoko nang problemahin yung pag-upo niya sa harapan ng sasakyan. May problema kayo doon, sige kayo na muna yung problema. Dating niya nga pala dito, nakita niya si Kuya Briley niya, tinawag niya na Prince Nathan. Siya daw yung Prince Nathan niya dahil siya daw ngayon si Little Mermaid. Hindi na lang, wala si Daddy Tano at hindi niya narinig yung sinabi ni Jace. Sa tindahan nga pala si Daddy Tano, pinapunta ko siya doon dahil nga nakasale kami at siya yung nagbabantay. Nakakatuwa nga pala si Jace dyan kasi inaabangan niya yung mga classmates niya. Inaabangan niya din kung ano yung suot nila. Tutuwa din ako sa kanya kasi kahit bago ito sa routine niya sa school, hindi siya naninibago. Ang saya-saya pa niya, lalo na nung dumating na yung mga classmates niya. Sa isa nga pala, hinuhulahan niya yung character na suot ng mga classmates niya. Kapag hindi niya alam mga marikoy, tinatanong niya sa akin. Katapos ng ilang minuto na paghihintayin nila, dumating na din yung mga teachers nila para sunduin sila. Yung program nga pala nila, gagawin nila sa labas ng classroom. Kaya nung bumibili ng libro si Jace, nasilayan ko pa siya, sinasamahan siya ng teacher niya. Pasok nga din pala kami mga marikoy para picturean sila. Buong program, napakasaya nitong si Jace, napakabibo din niya. Minamang mga mommies, for the support kami, ayan, pinipicturean namin sila isa-isa. Katapos ko siyang picturean mga marikoy, nagpaalam na ako sa mga co-mamis ko. Inatid ko si Jace sa bahay namin, dumiretso ako dito sa tindahan. Hanggang lunchtime na ito pero napakarami pa ring tao dito sa tindahan namin. Itong araw kami nag-sale mga marikoy pero unang araw pa lang para masasold out na. Actually, lunchtime pa lang, halos wala na kaming tinitinda. Kaya yung iba na nakatabi namin na new arrivals, nilabas ko na din. Munta nga pala ako dito para tulungan sila na mag-assist. Tok, 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 tok.